At Sandro, alam mo naman, marami sa mga Pilipino ang gumagamit ng motorsiklo papasok sa kanilang mga trabaho. At alam mo, minsan nakakakita tayo ng mga aksidente related dito sa pagmamotor. So yun yung mga dapat talaga nating alamin. Tayo maiiwasan, paano tayo mas magiging safe kapag tayo po ay sasakay ng motorsiklo. At para po pag-usapan natin ang mga impormasyon tungkol dyan, makasama natin this morning ating very special guest, si Asek Dante Lantin ng DOTC Administrative Controllership Service and MIS. Good morning po, Asek. Good morning, Diane. Good morning, Sandro, at sa lahat ng nanonood sa atin. Yes. Sir, siguro maganda pong pag-usapan muna natin kung gaano nga ba karami ang motorcyclists natin sa Pilipinas ngayon. Kasi parang madalas pag nasa kalye ka, makita mo may motor sa kanan, motor sa kaliwa, parang puro motor nga talaga. Yes, base sa huling data sa LTO 2012, mga 1.9 million na yung registered na motor vehicles all over the country. Yes. Pero sir, syempre, kapag nagmumotor, may mga safety tayo dapat na alam natin kung paano tayo mas magiging safe kapag tayo po ay sumasakay. Ano po ba yung mga, siguro mga required or mga requirements na kailangan? Siguro isa na dyan yung helmet, pero nakikita naman natin sa pang-araw-araw, hindi rin naman po ito talaga nasusunod. Pero para na rin po sa kaalaman ng viewers natin, ano po yung mga dapat nilang suot kapag po sila ay nagmumotor? Alam mo, ang basic dyan, Diane, is yung binabanggit mo yung helmet. In fact, ilo-launch ng DOTC ang motorcycle caravan, nationwide ito, sa October 27. From Lawag, magtatapos ito sa Bacolod ng November 17. At ang basic idea nito is to promote the use of helmet at even the use of headlights during even during daytime among the motorbike riders, dahil ang based on survey dito sa Metro Manila, 90% ang compliance sa helmet law. Pero pagdating mo sa probinsya, is the other way around. Mga 10% lang ang nagko-comply doon. Kaya ang daming na aksidente sa mga motorcycle riders. And this is what we would like to avoid. Especially given the projection easily mga 100,000 units ang lagi madadagdag sa ating kalye every year. Yes. Sir, ito po, aside po from yung paggamit ng helmet, isa pa po sigurong problema ay siguro yung mga nagmumotor, kumbaga buong pamilya, napakarami po nang nakasakay sa motor. Paano po ba ang law natin dito, ang rules para sa mga pwedeng sumakay po sa mga nagmumotor? Ilan po ba ang maximum capacity? Actually, base sa ating rules and regulations, dalawa lang ang pwedeng sakay sa motorsiklo. Yung driver, saka yung passenger. Pero sabi mo nga, Sandro, ginagawang family car na ito. Yes. No? May angkas na sa harap, mayroon pang angkas sa likod, at mayroon pang angkas na bata sa gitna. So, Asek, gusto rin namin malaman kasi naging viral sa internet yung isang taong nagmumotor, may angkas pong aso sa likuran. Pwede rin po, pinapayagan pa rin po ba natin ito? Wala namang kasi yun, Diane, no? So long as the driver is safe. And in fact, nakita ko nga dun sa isang video, yung aso may helmet din. Magaling pa yung aso nag-helmet. So dapat yung mga tao mismo na mga nag-helmet. Pero Asek, dun sa mga taong mahulihan na hindi nag-helmet, ano pong karampatang penalty para May sa penalty iniimpusong LTO dyan at base sa ating batas. No? 1,000 yan for the first offense. Yes. Ito po, Sir Asik, matanong ko po kasi yung proper road rules po para sa motorcyclists. Kasi parang meron pong mentality yung mga motorcyclists na kumbaga pwede silang sumingit-singit, pwede silang mag-swerve, pwede silang in between the lanes. Kumbaga kung dalawa yung kotse, nandun sila sa gitna ng lanes. Pero ang pagkakaintindi ko po ay ang motorcycle ay considered one vehicle na dapat rin, kumbaga nakapila ka rin sa lane. Tama, Sandro. In fact, yung buong orientation at buong pananaw ng tao, lalo na kung ikaw ay motorcycle rider, ay should be in such a way na you look at yourself as one of the road user. Hindi yung sa iyo yung kalye. Yes. Na as if kahit saan pwede kang sumingit. May proper rules na dapat gawin, na may proper lanes na dapat kang kung saan ka dapat tatahak, especially in Metro Manila. Yes. Sa probinsya ay ito ang dinidevelop ngayon ng mga LGUs, no? Dahil hindi pa, although madami ng mga sasakyan sa probinsya, mga motorcycle, kasi mas mura, yung designated lanes ay dinidevelop parang. But just the same, tama sabi mo, Sandro, the
proper mindset ng mga motorcycle riders is dapat sila ang most vulnerable road user and dapat mag-iingat sila at hindi as if sila yung hari ng kalye. Sir, with regards to that, ano naman po, paano natin sila ini-inform or ini-educate about the proper road rules with regards to using the motorcycle? Kasi parang sa nangyayari po, kunwari pag talagang minsan talagang marami yung nagsuserve dayan. So parang Hindi kasi actually, Sandro, ang point dyan is they're taking advantage of maliit kasi sila. Yun nga, So, oo. ang tendency kasi dyan is sumisingit sila Correct. kung saan nila gusto. Para, syempre, lahat naman tayo talaga nagmamadali, lalo na kapag Mas traffic dito convenient. sa Manila. So, ano na po yung dapat, paano natin na siguro promoting siguro programa. nag-try tayo ng mga public awareness. Exactly. Iyan din ang isang programa natin sa Motorbike Caravan, Dayan, no? During stopovers sa different cities across the country, magkakameron tayo ng time to give drivers training and seminars sa mga motorbike riders. At yung ating mga volunteers coming from the major manufacturers ng motorcycle dito sa Philippines ay may mga padadalang mga trainers na magbibigay ng free seminars and training sa ating mga riders. At yung Red Cross naman ay nandun din para magbibigay naman ng training sa mga riders how to become first first aid. aiders and immediate response to accident. Dahil napuna natin sa mga aksidente base sa data ng DOH. Karamihan sa mga DOA or dead on arrival sa mga hospital ay yung mga hindi nabigyan ng first aid. Kaya't ito ang tututukan naman ng Red Cross our caravan. Pero Asik, ilan po ba yung mga lalahok or participants po dito sa motorcycle caravan? Yung core group will be, excuse me, about 25 riders 25, okay. coming from 5 different manufacturers ng motorcycle. Pero ang in between, I mean, yung mga susundo sa core group from one region to another at maghahatid, ay daan yan because we are inviting the local riders associations to all to participate. So this is open to the public. Kung sino pong gustong sumali, wala namang siguro fee para dun sa mga Libre lectures to. na Yes, ibibigay. libre yan, libre yan. So this is for free. Oh, So yes. lalo na dun sa mga mismong nagmo-motorcycle, tamang-tama para sa kanila tong programa. At ng kung DOTC. gusto din nila makita yung mga magagandang tanawin sa Pilipinas, this is the most or the best time to join dahil the DOT is also with us. Dadaan po ba tayo sa Manila? Dadaan tayo sa Manila sa Sir, paano po ba ang bago sa October 30. October 30. Yes. Sir, so paano ang ruta simula po sa Lawag and then kumbaga since ganun nga po kahaba, may mga stopover, may mga hotel po, may mga accommodation Yes, po na meron. provide na libre din po, no? Kompleto sa mga riders yan. At may insurance pa sila. Yes. And, Pati yung may gasolina po ay compensated din po. pati pagkain nila. At ang tatahakay natin yung Maharlika Highway. And then magre-route tayo dun sa areas na may mga tourist spots para naman ma-promote din ng It's Fun in the Philippines. Oo naman. So actually, Sandro, this is actually a good project. Siyempre, para sa mga, this is actually to create public awareness, Yeah, lalo na dun sa exactly. mga motorcyclists ng dito sa Pilipinas, para alam nila yung mga safety precautions, pati na rin yung pagpa-first aid. Nakakatuwa dahil tuturuan sila ng Red Cross. So, alam na nila yung mga mismong gagawin. Dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, talagang number one na prone sa accident talaga yung mga nagmumotorsiklo. Sir, ito po, matanong ko po, since parang ang saya lang talaga kumbaga nung idea na ito, no? So, ang mangyayari ay may caravan ka, libre pagkain, libre tulugan, libre gasolina. So, kumbaga dadalhin lang nila yung sarili nila talaga para maka-impluwensya. So, sino po yung mga katuwang na ibang ahensya ng gobyerno po aside from Ang the kasama DOTC? natin dito of course, yung sa banggit ko na, no? Ang kasama ng DOT, ang DPWH, ang DILG, ang LTO, kasi sila magpo-provide ng escort para to make sure na, align at in order yung takbo ng mga motorcycle riders at hindi puro joy riders sa mga ito na magkakarera. No, may maximum speed limit lang ang mga ito. Katuwang din natin ng DepEd dahil may mga areas na magpo-provide ng facilities yung DepEd in some areas. And of course, yung PIA will be there to give us some, to widen the
awareness through links with your local stations. Yes. Siguro, Asek, any last message na lang to our viewers and invite nyo na rin po sila sa motorcycle caravan. Paano po yung registration process po para makasali po sila sa Well, caravan? basta makipag-ugnayan lang ho kayo sa inyong mga associations local and maglalabas po kami ng schedule ng aming motorbike caravan. Magsisimula ito sa October 26 sa Lawag at matatapos po sa Bacolod ng November 17. We'll be basically following the route ng Maharlika Highway. And yun hong ating basic advice sa mga motorcyclists, lalong-lalo na ho yung mga motorbike riders, ay ingat lang po sa kalye. Dahil at the end of the day, we want to come home alive. And at the end of the day, yung ating pamilya hintay sa atin, sa ating katahanan. Kaya ingat lang po. Ayan, thank you so much. That was Asek Dante Lanti ng DOTC. Maraming salamat po, Maraming salamat Asek. po. Salamat din po, Diane, Sandro, at good morning po.